Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Pa-donate po sana via GCash. Mga master, salamat. Huwag po sanang i-escape ang ads natin, mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 301. Nagmamadaling tinungo ni Mark ang pinto at maingat itong binuksan. Nakita niyang hawak ni Leona ang plato ng spaghetti at naglalakad patungo sa kanyang silid. Nakonsensya si Mark. Napakabait ni Leona sa kanya na inihain pa niya ang pagkain sa kanya, ngunit heto siya, palihim na palihim sa kanyang silid. Hindi lang iyon, nakita pa niya ang kanyang personal na kasuotan. Mark fit na hindi tama na gawin ito. Dahil hindi niya mahanap ang maskara, ibig sabihin ay hindi si Auntie Logan iyon. Paano kaya ito ay siya? Lumabas si Mark sa kwarto ni Leona at sinara ang pinto. Buti na lang at napakalaki ng villa. Nang pumunta si Leona sa kanyang silid, tumakbo si Mark sa main entrance at nagpanggap na nasa labas siya para makalanghap ng sariwang hangin. Sabi niya, "Tita Logan, nasa labas po ako. Naiinip ka ba?" "Aba, dinalhan kita ng pagkain." Kakatok na sana si Leona sa pinto ng kwarto niya nang marinig niya ang boses ni Mark na nagmumula sa entrance. Taka siya naglakad na may hawak na plato ng spaghetti. Nang makita ni Mark ang pagkain ay naantig siya. Originally, excuse lang, pero nakakamangha ang luto ni Leona, kaya tinapos ni Mark ang lahat. Nang mapanood si Mark na inubos ang huling pagkain, lumalim ang ngiti ni Leona at malumanay niyang sinabi, "Kung gutom ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin anumang oras." Sa sobrang kilig ni Mark ay hindi na siya makatulog nang bumalik siya sa kanyang kwarto. Say, hindi ba talaga si Auntie Logan? Napabuntong hininga siya. Ang sarap sana kung hinalikan niya si Auntie Logan. Takasamaang palad, hindi siya iyon. Hindi niya mahanap ang maskara ng pusa sa kanyang silid. Tinapon ba niya ito? Malamang. Bumalik si Leona sa kwarto niya. Pumiga siya sa kama at pumikit. Maya-maya, tumayo siya at kinuha ang maskara ng pusa sa ilalim ng kabinet. Umupo siya sa kama, hinawakan niya ito. Fingers, a smile on her face. Biglang lumabo ng kaunti ang maganda niyang mga mata. She muttered, "Marty, 19 years old ka pa lang, pero 30 na ako. Malaki ang agwat ng edad natin. Tumatanda na ako, pero napakabata mo pa. We're not suitable for each other." Napabuntong hininga si Leona at umupo sa kama. Hindi siya makatulog. Umiling siya sa disappointment. Ano ba ang iniisip niya? Ibinaba niya muli ang maskara. May sikretong compartment na nag-iingat ng ilang bagay tulad ng gamot para sa paggamot ng mga sugat. Bakit wala ka dito? Pupunta ka pa ba? Nakaupo si Lerin sa sasakyan at nakakunot ang mga labi. Hindi siya nakatulog ng maayos kamakailan. Kasalanan ni Mark ang lahat. Siya ay seduced sa kanya sa bar at siya ay napahiya kapag siya ay gumawa ng unang hakbang. Sa sandaling iyon, tiyak na pinagtatawanan siya nito. Sa pag-iisip nito, nagalit na naman si Lerin. Naglalako-loko siya sa iisang bar nitong mga nakaraang araw pero hindi niya nakita si Mark. Naisip niya, bakit ako napunta rito? Darating na tayo, sabi ng mga kaibigan ni Lerin habang papalapit sa kanya. Hindi sila nagmaneho dito dahil maluwang ang sasakyan ni Lerin na kasya silang lahat. Parehong magkapares ang mga kaibigan niya at si Lerin lang ang single. Hoy, Lerin, hindi ba kita nakitang nanligaw sa isang matipunong lalaki noong huli tayong nasa party? Ang ganda ng figure ng lalaking iyon. Kamusta? Guwapo ba? Pabirong tanong ng kaibigan niya. Sabi ng isa pang kaibigan, nakita ko na rin ang lalaking iyon. Wala siyang masyadong muscles, pero nakakamangha ang mga linya. Napaka-perpekto niya. Talagang guwapo siya. Talagang guwapo. Hindi, ang pangit niya. Napapikit si Lerin at sumagot. Talaga? Gaano ka kulit? Nakangiting tanong ng kaibigan. Ang pangit lang niya. Sobrang pangit. Nagalit si Lerin sa pag-iisip kay Mark, pinagalitan niya, bakit mo siya nabanggit? He is just a fraud. No way, Lerin. Anong niloko ka niya? Katawan mo. Hindi naman pwedeng katawan mo, di ba? Nag-aalalang tanong ng kaibigan. How could it be? Kung naglakas loob siyang hawakan ako, bugbugin ko siya.
Ngumuso si Lerin. Paano niya kaya hinayaan na hawakan siya ni Mark? Imposible. Her friend then said, Lerin, you can't be like this. I think that man is quite handsome. You should take the initiative and contact him. You see, we already have boyfriends. You must be more proactive. Anong initiative? Bakit ako ang magkukuse? Napangisi si Lerin bilang sagot. Siya ay nagpasya na ito ay imposible. She thought incredulously, are you kidding me? Take initiative with Mark. Yes, take initiative. I think that person must be. Mark. Biglang sabi ng kaibigan niya. Ano Mark? Hindi Mark ang taong iyon. Stop talking nonsense. Namula si Lerin at mabilis na nag-defensive. Kung malalaman ito ng mga kaibigan niya, mapapahiya siya. Hindi, di ba Mark? May tinuro ang kaibigan niya. Takto namang sinundan ni Lerin ang direksyon na tinuturo niya at nakita niya si Mark na naglalakad sa kalsada. Parang pumasok sa isang building. Bakit hindi siya umalis sa Central City? Kung hindi pa siya umalis, bakit hindi siya pumunta sa hotel niya? Dahil ba kailangan niyang magbayad o hindi sapat ang hotel para sa kanya? Nadismaya si Lerin. Akala niya nakabalik na si Mark. I-expect na nasa Central City pa siya. Saan siya nagstay noon? Habang iniisip ito ni Lerin, mas lalo siyang nagalit. Lerin, bakit siya pumasok sa gusaling iyon? Nabanggit mo na napakayaman niya. Sa kanya kaya ang gusaling iyon. Nagtawanan ng mga kaibigan niya. Ang gusali ay ang internasyonal na punong tanggapan ng isang kumpanya ng pelikula. Paano ito pag-aari niya? Posible yan, sabi ni Lerin. Hindi na siya nagalit. Akala niya ay si Mark ang may plaza at iba pang negosyo, kaya siguro siya nga ang amo ng kumpanya ng pelikula. Sa puntong ito, hindi nang ahas si Lerin na tignan siya. Kung he was not the boss, what was he doing there? Siguro. Lerin, lagi mong sinasabi na mayaman siya, pero parang hindi. Instead, he looks like an absolute poor loser. Tell me, did he? Nag-aalok sa iyo ng ilang uri ng benepisyo sa pagsasabi niyan. Hindi maintindihan ng kaibigan niya at nagtanong. I swear na mayaman siya. Bakit hindi ka naniniwala? Walang magawa si Lerin sa pagdududa ng kanyang mga kaibigan. Natakot siya after the last time na pinagalitan siya ni Mark. Umiling ang kaibigan, hindi ako naniniwala. Lerin, kung pipilitin mong sabihin na mayaman siya, patunayan mo. How do you want me to prove it? Hoy, bakit ko pa patunayan sa kanya? Nagalit si Lerin. Wala ba siya sa isip niya? Nagsinungaling si Mark sa kanya. Napahawak pa siya sa dibdib niya at hanggang ngayon ay masakit pa rin. Gaano na ba siya katagal na hindi gumagalaw ng babae? Nanginginig si Lerin. Katwiran ng kaibigan niya, hindi ba lagi mong sinasabi na mayaman siya? Lerin retorted, oo. Nasabi ko na. Pero hindi ko kailangang patunayan. Maniwala ka man o hindi, bahala na kayo. Pwede mong patunayan. Tingnan mo, heto na naman siya. Hoy, talo, Mark. Inabot ng kaibigan si Mark. Natigilan si Mark na dumaan at nilinggan niya. Labis na napahiya si Lerin. Bakit siya nagkaroon ng ganitong klase ng mga kaibigan? Hoy, halika dito. May kausap si Lerin. Halika nga dito, tigaw ng kaibigan niya. Siyempre, hindi na sila pinansin ni Mark dahil may sarili siyang negosyo. Nakaramdam ng hiya si Lerin. Lumapit man lang siya. Sa sobrang asar niya ay humakbang siya. Lumabas ng kotse at tumawag, hoy, halika dito sandali. Taglit na nagalinlangan si Mark at naglakad. Kung tutuusin, parang medyo civil ang tono ni Lerin. Anong gusto mo? Diretsong tanong ni Mark. Hindi naging madali para kay Lerin na sabihin iyon, pero nagalit siya, kaya tinanong niya, oy, sinunggaban mo ako noon. Hindi ba pwedeng sabihin ko na lang na lumapit ka? Mahirap para sa kanya na sabihin ang mga salitang ito dahil ayaw niyang aminin. Hello, Mark Orleans, right? Lerin has been saying that you are very rich. Is that true? Bumaba na rin ang sasakyan ng mga kaibigan ni Lerin at nagtanong. Hindi, tanggi ni Mark. Ano bang meron sa dalawang babaeng ito? Hindi. Parang hindi ka rin.
Parang wala kang masyadong pera, pero pinipilit pa rin ni Lerin. I have to check because I have obsessive-compulsive disorder. Tumawa ang kaibigan niya pagkatapos magsalita. Galit na galit si Lerin. Mark, nagpapanggap ka na naman. Halatang mayaman ka. Bakit ka nagpapanggap na hindi? Inis na inis siya. Hindi ako nagpapanggap. Mayaman kayong lahat, sabi ni Mark. Average lang kami. Kanina lang, nabanggit ni Larry na baka sa iyo tong International Movie Company. Ganun ba? Sumagot si Mark, hindi. Kumpanya iyon ni Auntie Logan, hindi sa kanya. Ang isang kumpanya ng pelikula na tulad nito ay nagkakahalaga ng higit sa 10 bilyong dolyar. Kung hindi sa'yo, anong ginagawa mo dito? Mahinang singgal ng kaibigan ni Lerin. It's not mine. Pwede na ba ako? Nairita si Mark. Nitong mga nakaraang araw ay nag-aalala siya kay Lilibeth. Natural, umikli ang fuse niya sa walang tigil na pagtatanong sa kanya ng mga taong ito. Her friend then said, "Of course, not. Otherwise, Larry might misunderstood. Sabi niya ngayon lang sa'yo, pero tama naman kami. Larry, tigilan mo na ang pagsasabing mayaman ang taong ito." Pagkarinig nito ay naramdaman ni Larry na tumindi ang galit niya. Kaway niya, Mark, bakit ang hirap mong aminin na mayaman ka? Hindi naman ito sa akin. Sagot ni Mark. Naiinis na siya. Ano ang naging issue nila? Forget it, Larry. Let's go. We're going out to have fun. By the way, Mark, pumasok ka lang ba sa building para kumuha ng litrato at magpakitang gilas? Panunuyan ng kaibigan ni Larry. Tagot niya, hindi, pumasok ako para hanapin si Auntie Logan ko. Tita Logan. Anong ginagawa ng Auntie Logan mo sa loob? Nagwawalis ba siya ng sahig o naghahain ng tsaa? Nanunuya ang mga kaibigan ni Lerin. Kumunat ang noo ni Mark sa sinabi nila. Mayroon ba kayong maruming sahig sa inyong mga bahay? Bakit hindi kita tulungan sa paglilinis? Takto namang lumapit si Leona at nakangiting sinabi. Kabanata 302. Biglang sumulpat at nagsalita si Leona dahilan para kumunat ang noo ng mga kaibigan ni Lerin. Siyempre, makikita nila na maganda si Leona. Base sa ugali pa lang niya, alam na nila na hindi siya ordinaryong tao. Gayunpaman, dahil ito ay kinakausap, hindi natuwa ang mga kaibigan ni Lerin. Nakilala na ni Lerin si Leona noon at alam niyang tiyahin ni Mark si Leona. Noong una, akala niya ay sinusuportahan ni Leona si Mark sa pananalapi, ngunit nagkamali siya. Sa ugali pa lang, masasabing mayaman si Leona. Ang ganitong uri ng pagpipigil sa sarili ay natural. Maraming lupa ang pamilya ko. 3 ang bahay ko sa Central City, which is a total of 700 square meters. You can go and clean them. Humisi ang kaibigan ni Lerin. Idinagdag ng pangalawang kaibigan, ang aking pamilya ay mayroon ding 4 na apartment. Ang mga ito ay higit sa 500 metro kwadrado. Maaari ka ring pumunta at linisin ang mga ito. Huwag kang mag-alala, babayaran kita ng pera. Hindi ko hihilingin sa iyo na gawin ito ng libre. Galit na galit si Mark. Siya ay nagkaroon ng urge upang makakuha ng mas mahusay na mga beach kababaihan. Paano nila hihilingin kay Auntie Logan na linisin ang kanilang mga bahay? Karapat-dapat ba sila? Hindi nagbago ang ngiti ni Leona. Nagmamadaling hininaan ni Larry ng kanyang boses at sinabi sa kanyang mga kaibigan, Heidi and Wendy, stop talking. She's very rich. Humuso ang kaibigan niya, mayaman. Bakit hindi ko masabi? Natawa rin ang isa pang kaibigan, oo, bakit hindi ko rin masabi? Ibig sabihin mayaman ang isa dahil lang sa pag-walkout sa building na ito. Tapos, hindi ba lahat nasa loob ay bilyonaryo? Malakas ang boses ng mga kaibigan niya, sadyang malakas, maingay, not to mention sarcastic. Balisa si Lerin. Bakit nagkaroon siya ng ganoong mga kaibigan? Ang mga katayuan ng kanilang mga pamilya ay mas mababa kaysa kay Lerin, ngunit ang kanilang netong halaga ay nagkakahalaga din ng daan-daang milyong dolyar. Gayunpaman, sila ay masyadong mayabang at natagpuan ni Larry ng kanyang sarili na walang imat. Mark ay napakayaman, kaya paano naging mahirap ang kanyang tiyahin? Walang problema, magkano ang babayaran mo sa akin? Nakipaglaro si Leona at nakangiting tanong. Tagot ng kaibigan ni Larry, I have a friend who run a babysitter's introduction center.
Based on her price, I will give you $300 per house. One house is enough to busy you for 2 days. I have 3 houses. Sabi ng isa pa, mayroon akong 5 bahay, kaya 8 bahay iyon. $2,400 iyon. Hindi masama. Maaaring kalahati iyon ng isang buwan mong sweldo, di ba? Tinutuya siya ng mga kaibigan ni Lerin. Siyempre, kailangan nila. Hindi na sila masaya, sobra dahil napakaganda ni Leona. Kitang-kita nilang nakatingin sa kanya ang dalawa nilang nobyo kaya hinamak siya nito. Hindi sapat iyon. Naniningil ako sa pangalawa. $2,400. Hindi iyon katumbas ng kahit isang segundo ng aking oras. Nanatili ang ngiti ni Leona habang nagsasalita. Natitiyak ni Mark na si Leona, isang matagumpay na babaeng negosyante, ay madaling kumita ng pera. Hindi banggitin na malamang na gumawa siya ng napakalaking halaga. Sa mata ni Leona, ang $2,000 ay talagang wala. Haha, what a joke. What do you mean that you make money by the second? Don't tell me that you're a prostitute. Pumagalpak ng tawa ang kaibigan ni Lerin. Nagulat si Lerin. Naniwala siya sa sinabi ng kaibigan. Dahil napakayaman ni Mark, siguradong napakayaman din ng babaeng ito. Sa kabila nito, nagulat si Lerin nang malaman na binibilang talaga ni Leona ang kanyang kinita sa pamamagitan ng segundo. Biglang sinampal ni Mark ang kaibigan ni Lerin. Hindi na niya kaya. Paano nila masasabing ibinebenta ni Auntie Logan ang kanyang sarili? Natigilan ng kaibigan niyang nikotikip sa mukha gamit ang kamay. Natigilan din si Leona pero may lamang sa maganda niyang mga mata. Napakabuti ng batang ito sa kanya. Tumahimik ka, galit na galit si Mark. Talagang hindi katanggap-tanggap kay Mark na sasabihin nilang ibinebenta ni Leona ang kanyang sarili. Di man it, how dare you hit me? Parang baliw na sigaw ng kaibigan ni Lerin. Ano bang masama kung tamaan ka? Alam mo ba kung ilang kumpanya ang nasa ilalim ng tita ko? Pag-aari niya ang gusaling ito, syempre, kumikita siya sa pangalawa. Tinaman siya ng tingin ni Mark at sinabing, ano? Sa kanya ang gusaling ito. Kinilig at hindi makapaniwala ang kaibigan ni Lerin. Lalong nabigla si Lerin. Paano kaya naging mayaman si Leona? Kung sa kanya ang gusali, ibig sabihin ay kanya rin ang international movie company na ito. Oo, ito ay kay Auntie Logan, patunay na sabi ni Mark. Napatulala ang mga kaibigan ni Lerin. Nabanggit ni Mark na hindi sa kanya ang kumpanya pero kay Leona pala. Laking gulat ni Lerin dahil may iilang tao na lumabas ng building at naglakad papunta kay Leona, may respeto sa mga mukha na parang may itatanong. Nakita na ni Lerin ang mga taong ito dati. Nakatira sila noon sa hotel niya at lahat sila ay executive ng kumpanya ng pelikula. Lerin, totoo ba? Sa kanya ba talaga yung movie company? Tanong ng kaibigan niya na may pag-aalalang boses. Napakagaling. Hindi pa nila nakita ang mga taong ito dati, ngunit tiyak na hindi sila ordinaryong tao. Sabi ni Lerin, yes, these people are the executives of the film company. And they are so polite towards her. How can the company not belong to her? Ngayon, lubos niyang pinaniwalaan ito. Wala siyang choice kundi maniwala. Nataranta ang mga kaibigan ni Lerin. Kung si Leona ang boss, siguradong kumita siya ng higit sa $2,400 kada segundo. Okay, you can decide for yourselves. You don't have to ask me. Sabi ni Leona sa mga executive. Naiintindihan. Magalang na tumango ang mga executive at bumalik. Mamaling si Leona sa mga kaibigan ni Lerin at sinabing, Wyatt Henry, the daughter of Benjamin Lee, if I clean your houses, 1 house will take 1 day. 8 houses will take 8 days. 10 hours a day is 64 hours. Ayon to my rate of $100,000 per second, which is the lowest that I can go, you will need to pay me. Natakot ang mga kaibigan ni Lerin. Dahil dito, kahit na ang lahat ng kanilang mga ari-arian ay hindi sapat upang bayaran siya. I'm sorry. Nagmamadaling humingi ng tawad ang mga kaibigan ni Lerin. Takot talaga sila. Hindi rin naman sila tanga. Siyempre alam nila ang ibig sabihin ng isang international movie company. Siguradong hindi sila ganoon. Wala kong ikukumpara sa mga taong iyon. Hindi, tinanggap ko ang deal.
Hindi mahalaga kung anong uri ng trabaho ito hanggat maaari akong kumita ng pera. Umanda na kayo. Umiling si Leona at giit. Hindi, pasensya na. Pasensya na ha. Nagkamali tayo. Nagsimulang umiyak ang mga kaibigan ni Lerin dahil sa takot. Kung alam ito ng kani-kanilang pamilya, magkakaproblema sila. I'm sorry. Dagdag pa ni Lerin. Wala siyang komento, ngunit hindi niya kayang panoorin ang kanyang mga kaibigan na umiiyak ng ganito. Tiningnan ni Leona si Lerin ng maganda nitong titig at ngumiti gaya ng dati. Lerin, tulungan mo kami. Pakiusap tulungan mo kami kay Mark. Nagmamakaawa ang mga kaibigan niya. Nakaramdam sila ng takot at habang iniisip nila iyon, lalo silang natakot. Mark, tulungan mo ako. Alam ng mga kaibigan ko na nagkamali sila. Wala nang choice si Lerin kundi humingi ng tulong kay Mark. Kumunat ang noo ni Mark. Galit talaga siya at wala siyang balak tumulong. Oo, alam naming nagkamali kami. Tayo talaga. Marky, pera na para sa hapunan. I'm hungry. Hindi pinansin ni Leona ang mga iyak nila at sinabi kay Mark. Napatingin si Mark kay Lerin. Nangangahulugan ito na pinabayaan sila ni Leona. Hindi nakaimik si Mark at sinabing, Tita Logan. Gutom na po ako. Tara na at kumain na tayo. Napangiti na lang si Leona. Hindi man lang napigilan ni Mark ang kanyang malumanay ng ngiti kaya pumayag siya. Inihatid ng driver ni Leona ang kanyang Rolls Royce mula sa parking lot at huminto sa tabi ni Leona. Binuksan ng driver ang pinto at umupo si Leona sa driver's seat. Marky, tara na, dinner na. Pumasok si Mark sa kotse. Kinagat ni Larry ng kanyang labi at bumulong, salamat. Tumalikod si Mark at sinabing, wala akong ginawa. Tamad lang makipagtalo si Auntie Logan sa inyo. Pagkasabi nun, umupo na si Mark sa kotse at umalis na si Leona. Rolls Royce. Mayaman talaga tong babaeng to. Inggit ang mga kaibigan ni Lerin. Don't talk nonsense next time. Walang kahirap-hirap para sa babaeng iyon na tapusin kayong lahat. Lahat kayo ay nasa malubhang gulo, alam nyo ba iyon? Nakaramdam ng takot si Lerin. Tinabi sa kanya ng kanyang ama na sa Central City, mayroong isang tao na ang pangalan ng pamilya ay Logan at hindi dapat magalit. Ang babaeng iyon ba ang nasabing tao? Palagi siyang tinutukoy ni Mark bilang Auntie Logan kaya dapat siya. How we're supposed to know that loser? Mark turns out to be rich, and that his tita is even rich. Darren's friends pursed their lips. Darren sighed, get into the car. Gusto mo pa bang sumama at magsaya? Sumakay na silang lahat sa kotse at sinabing, Hoy Darren, di ba classmate mo si Mark? May nangyari ba sa inyong dalawa noong nag-aaral kayo? Hindi, at itigil ang pag-iisip tungkol dito. Galit na galit si Larry nang banggitin nila ito. Noong lasing siya dati, inamin ni Mark na palihim niyang tinitingnan ang kanyang figure habang nag-aaral sila. I think Mark is not bad. Darren, why don't you get together with him? He was staring at your legs just now. Talaga, hindi man lang napansin ni Larry ang sarili. What the hell was he looking at? He's the most despicable person ever. Siya pa ang nanghapuhap sa akin sa bar noong isang beses. Ako, Darren spilled the beans. Natigilan ng mga kaibigan niya at paulit-ulit silang nagtanong kay Larry. Dahil dito, wala siyang choice kundi aminin ang lahat. Nagulat ang mga kaibigan niya at tinanong nila, so, na-in-love ka sa kanya? Kabanata 303. Namula si Larry at mabilis na sinabing, no, don't talk nonsense. Sabi ng kaibigan niya, anong kalokohan? Ikaw na mismo ang nagsabi. Maganda ang katawan niya at matipuno ang muscles. Na-in-love ka sa kanya at nagkusa ka na manligaw sa kanya. Oo, maganda ang figure niya, pero kung alam kong siya iyon, hindi ako nagkusa na kausapin siya. Napahawang ang labi ni Larry. Ito ay imposible, ganap na imposible. Kung alam niyang si Mark iyon, walang kahihiyang manligaw pa ba siya rito? Paano naging posible iyon? Pero hindi mo ba siya gusto kahit konti lang? Kung hindi, bakit galit na galit ka? Tinuri ng kaibigan niya. Hindi talaga. Sinungaling siya. Halatang mayaman siya, pero noong nag-aaral siya, nagkunwari siyang mahirap. Hindi lang yun, sumilip pa siya sa akin. Nung nakayuko ako, palihim niyang tiningnan ang mga ari-arian ko. Doon. Sa tingin mo ba masama siya?
Pakiramdam ni Larry ay hindi niya ito maipaliwanag ng malinaw, kaya mas lalo siyang nagalit. Nataranta ang kaibigan niya, paano mo nalaman na sinilip ka niya? Tumango ang isa, tama, tiyak na hindi niya sasabihin sa iyo ang ganitong bagay. Sino pa? Inamin niya sa kwarto niya nung araw na yon. Naiinis si Larry. Nagkomento pa si Mark na hindi maganda ang kalagayan niya noong mga panahong iyon. Ilang taon na siya noon. Paano siya nakatitig sa kanya? Larry, hindi tama yan. Bakit ka nasa kwarto niya? Curious na tanong ng kaibigan niya. Tanong din ng kaibigan sa tabi niya, I also find it weird that the two of you were in the same room. Nangyari ba ito pagkatapos ng insidente? No, I was drunk, kaya dinala niya ako sa kwarto niya. Can you guys stop talking nonsense? Nainis si Larry dahil hindi niya alam ang sinasabi niya. Napabuntong hininga ang kaibigan niya, lasing ka. Di man it, sinamantala ka ba niya? Hindi. Paano ko naman siya hahayaang gawin iyon? That is absolutely impossible. Pagtanggi ni Larry dahil sigurado siyang hindi mangyayari iyon. Larry, I think both of you were wrong. You were drunk so you don't know what happened at all. Let's go to the hospital for pagsubok sa pagbubuntis, magiliw na mungkahi ng kanyang kaibigan. Nang marinig ito, nag-breakdown si Larry. Paano ito naging posible? Gusto nilang magpa-pregnancy test siya. Napakasamang kaibigan niya. Stop talking nonsense. Walang nangyari sa amin. Pagdiin ni Larry, halos hindi na makapagsalita. Nagkatinginan ang mga kaibigan niya. Hindi ba talaga sila? Hindi sila makapaniwala. F-sake, what's with your expressions? Napatingin si Larry sa kanila at nagmura. Gusto niyang habulin si Mark at harapin agad. Pero kung haharapin niya ito, hindi ba malalantad ang lahat? At kung mangyayari, Larry, ay talagang hindi na makakaharap kay Mark. Kung tutusin, kung malinaw na alam ni Mark na nilabag siya nito, hindi ba niya ito matatawa? Larry, since the both of you have slept together before, you guys should at least try dating, patuloy ng kaibigan niya. No, stop talking. Let's go for dinner. Agad na tinanggihan ni Larry ang mungkahi. Nagdadrive siya at ayaw na niyang pag-usapan ang tungkol dito. Paano naging posible na mahulog ang loob niya kay Mark? Hinding-hindi gagawin iyon ni Larry. Para siyang nakamaskara. The other day, she was looking at him and yet hindi niya namalaya na siya pala. Dinala ni Leona si Mark sa isang restaurant. Kumain sila sa isang private room. Sa totoo lang, gustong-gusto ni Mark na makasama si Leona dahil kapag nasa paligid niya ito, lagi siyang nakakaramdam ng kagaanan. Maalalahanin si Leona at lagi niyang alam kung ano ang nasa isip nito. Pagkatapos nilang kumain, bagamat nag-aatubili si Mark na pabolaikin si Leona sa kumpanya, ayaw niya itong panatilihin. Kaya naman, walang choice si Leona kundi pumayag. Pumunta sila sa parking lot. Pababalaikin na sana siya ni Leona nang muling i-text ng prinsipe si Mark, sinabi kung nasaan si Lilibet. Nagpa siya si Mark na pumunta at tingnan. Ito ay malapit pagkatapos ng lahat at si Mark ay talagang nag-aalala kay Lilibet. Tita Logan, ibaba mo na lang ako dito. Pupunta ako at bibili ng para sa sarili ko. Iyon lang ang nasabi ni Mark kay Leona. Marky, handa akong samahan ka buong araw, gaano man katagal. Sabi ni Leona sa malumanay na boses. Akala niya ay isa itong matino at inosenteng bata. Naantig si Mark sa sinabi niya. He hummed in response, binuksan ang pinto ng kotse at saka hinanap si Lilibet. Nag-aalala si Leona. Ipinarada niya ang sasakyan at saka palihim na sumunod sa likuran. Ayaw niyang may mangyaring masama kay Mark. Pinuntahan ni Mark ang address na binigay sa kanya ni Prince. Pagdating nila sa location, nalaman nilang private club pala iyon. Hindi miyembro si Mark, kaya hindi siya nakapasok. Gayunpaman, ang club ay pag-aari ni Leona. Nang makita niya ito ay agad niyang tinawag ang isang tao para papasukin siya. Habang sinusubukan ni Mark na mag-isip ng paraan para makapasok, dumating ang isang security guard para salubungin siya. Natarante siya. Dahil desperado siyang makita si Lilibet, hindi na niya ito pinag-isipan pa at sinundan ng gwardiya. Dumating si Leona sa pintuan at agad na inutusan ng staff na ibigay kay Mark ang pinakamahusay na serbisyong makukuha niya. Lumabas ang manager para salubungin siya at sinundan siya ni Leona sa opisina.
Sa pamamagitan ng surveillance camera, pinanood ni Leona si Mark na pumasok sa club. Nakaramdam siya ng kagaanan at umupo para manood ng tahimik. Ipaalam sa lahat ng organisasyon sa ilalim ng pangalan ko sa Central City na maaaring pumunta si Marky saan man niya gusto at walang makakapigil sa kanya. Utos ni Leona. Oo, Presidente Logan. Tinunod naman ng manager. Napakaraming industriya ni Leona sa Central City at ang manager ay parehong mausisa at naiinggit. Sino ang Marky na ito? Kung nagbigay ng ganoong utos si Leona, dapat talagang parangalan si Marky. Kaya lang niyang gawin ang anumang gusto niya. Nagpatuloy si Leona na tumingin sa monitor ng ngiti sa labi. She muttered, Marky, anong ginagawa mo dito? Are you here for fun? Do you find the club fun? Kasabay nito, hinahanap ni Mark si Lilibeth. Nabanggit ng prinsipe na may second generation rich na tao ang nagdaraos ng birthday party sa private room ng club na ito at nasa private room na ito si Lilibeth. Gayunpaman, kumbinsido si Mark na walang kakilala si Lilibeth doon kaya bakit siya sasali sa naturang party. Naglakad si Mark sa pribadong silid na may hinala. President Logan, ang young master ng Woods family ay may birthday party sa loob, wika ng manager sa mahinang boses. Hindi kilala ni Marky si young master Woods, kaya bakit siya pupunta doon? Mukhang nag-aalala si Leona. Pagkatapos ay nagutos siya, ilabas ang lahat ng mga pag-record ng camera mula ngayon at ipakita ang mga ito sa akin. Opo ma'am. Agad namang ginawa ng manager ang sinabi niya. Agad na pinanood ni Leona ang mga recording. Maya-maya, pinindot niya ang pause button. May babae sa screen, at ang babae ay si Lilibeth. Nang makita ito, naging malamig ang tingin sa magagandang mata ni Leona. Itinulak ni Mark ang pinto at pumasok. Napakaraming tao sa loob at napakalaki ng pribadong silid. Karamihan sa mga tao sa loob ay mga babae. Napakaliit ng damit nila at lahat sila ay masayang nagpi-party. Walang pumihil sa kanya sa pinto, kaya casual siyang pumasok. Kung tutuusin, napakahigpit ng club at hindi lahat ay makapasok ayon sa gusto nila. Laminggalinga si Mark, ngunit hindi niya nakita si Lilibeth kahit saan. Ano ang nangyayari? Haha, kanina lang, may dinala si young Master Woods na magandang babae sa loob. Matagal na. I wonder kung tapos na sila, sabi ng isa at tumawa ng nakakainggit. Kung tutuusin, ang babaeng dinala ni young Master Woods ay napakaganda at talagang kaakit-akit na figure. Narinig ito ni Mark at nagtataka siyang pumunta sa pinto ng kwarto. Ang pribadong silid ay napakalaki na dapat itong magkaroon ng mas maraming silid. Binuksan ni Mark ang pinto at pumasok. Lasing ang lalaki sa loob. Nalasan siya. Oo, si Lilibeth ang umatake sa kanya. Ang kanyang paghahanap para sa paghihiganti ay nagsimula na. Ang kanyang lolo ay nagtakda ng isang plano sa paghihiganti at pagsasanay para sa kanya. Ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay magsimula kay Leona. Kung ang isang lalaki ay namatay sa lugar ni Leona, hindi banggitin na siya ay isang young master ng isang mayamang pamilya, kung gayon ang publiko ay hindi madaling kumbansihin. Handa nang kumilos si Lilibeth, ngunit biglang bumukas ang pinto. Ang mga mata ni Lilibeth ay naging sobrang walang awa at gumawa siya ng isang punyal na sumugod. Ngunit nang makita niyang si Mark iyon, natigilan siya, at ang kalupitan sa kanyang mga mata ay nawala sa isang iglap. Hobby, nagulat si Mark. Si Lilibeth talaga. Mabilis niyang isinara ang pinto at niyakap siya, Honey, where have you been? Natigilan si Lilibeth. May hawak pa siyang dagger sa kamay niya. Mabilis niyang iniligpit ito para hindi sinasadyang masaktan si Mark. Hobby, nauutil na sabi ni Lilibeth. Nabigo siya. Bakit nangyari ito? Bakit pinatay ng nanay ni Mark ang kanyang ama? Sa sandaling ito, si Lilibeth lang ang nakita ni Mark sa kwarto. Hindi niya nakita si young Master Woods na nakahandusay sa lupa. Tapos, hinalikan niya si Lilibeth. Napaatras si Lilibeth at sinabing, Hobby. Sumasakit ang puso ni Lilibeth. Nanumpa siya sa harap ng kanyang lolo na papatayin niya si Mark. Ngunit nang makita niya ito, wala siyang galit sa kanya. Kung tutuusin, kasama niya ang lalaking ito. Paano niya magagawa ito? Paano niya natitiis na saktan siya? Biglang napaluha si Lilibeth at sinabing, Hobby, I'm sorry. Sumakit ang puso ni Mark sa nakita niya.
Bakit siya humingi ng tawad? Niyakap ni Mark si Lilibeth at tanging init sa puso ni Lilibeth ang naroon. Sabi niya, Hobby, marami akong na-encounter na problema. Hobby, mahal kita. Kabanata 304. Naantig si Mark sa sinabi niya. Ito ang unang pagkakataon na nagkusa si Lilibeth na sabihin ito sa kanya. Inalikan ulit siya ni Mark. Umikit si Lilibeth at hindi tumanggi. Tumili. Bumukas ang pinto at pumasok si Leona. Nang makita niya ang surveillance video, alam niya kung ano ang ginagawa ni Lilibeth. Sa makatuwid, hindi siya nag-alala tungkol sa anumang bagay. Nag-aalala lang siya sa maaaring gawin ni Lilibeth kay Mark. Ayaw niyang makitang masaktan si Mark, kaya dumiretso siya. Gayunpaman, nang makita niyang naghahalikan sina Mark at Lilibeth, nakaramdam siya ng kawalan ng laman sa kanyang puso. Bagamat ito ay normal, nakaramdam siya ng kaunting pagkabigo. Ano ang mali sa halikan ng mag-asawa? Hindi na ito inisip ni Leona. Prioridad ang kaligtasan ni Mark. Wala siyang pakialam sa iba. Tita Logan, bakit ka nandito? Nagulat si Mark. Marky, pwede ko bang makausap si Lilibeth mag-isa? Nakangiting tanong ni Leona. Siyempre, tumanggaw si Mark. Ang akala niya ay kakaiba ngunit sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit siya pinayagan na makapasok. Kaya Auntie Logan ba ang club na ito? Ito ay dapat na. Kung hindi, bakit ngayon lang siya tinanggap? Hobby, walang gana na sabi ni Lilibeth habang nakatitig kay Leona. Okay lang, maamo si Auntie Logan. Ngumiti si Mark at sinabing, Tita Logan, mag-usap kayo. Sabi ni Leona, Marky, wait outside. Iniling ko na sa isang tao na maghanda ng isang pribadong silid para sa iyo. Tahimik lang doon. Tagot ni Mark, okay. After that, nag-walk out siya. As expected, club ni Leona yon. Isinara ni Leona ang pinto at sa kanyang magagandang mata, napatingin siya kay Young Master Woods na nakahandusay sa lupa. Tumayo siya gamit ang mahahabang paa at naglakad. Ang bagong nabuong lason mula sa Estados Unidos ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng malay sa isang maikling panahon. Ito ay madaling gamitin para sa mga baguhan na mamamatay, hindi ba? Habang nagsasalita siya, gumawa siya ng maliit na punyal at tinusok si Young Master Woods nito. Pagkatapos, umagos mula sa kanya ang itim na dugo. Ilang segundo ang lumipas, ang walang malay na Young Master na si Woods ay kumaibot sa kanyang mga talukap, ngunit hindi siya nagising. Tinitigan ni Lilibeth ang proseso. Nang matapos si Leona, tumayo siya at sinabing, I don't care what you do, but don't hurt Marky. This is my bottom line. Ang mga mata ni Lilibeth ay naging impassive habang sumisigaw, kasabwat ka sa pagpatay sa aking ama. Oo, may ginawa ang tatay mo at karapat-dapat siyang mamatay. Hindi nagbago ang tono ni Leona. Naglakad siya at napatras si Lilibeth na may pagbabantay. Wala akong gagawin sa iyo dahil maganda ang pakikitungo mo kay Marky ngayon lang. Kung nasaktan mo siya, natatakot ako na hindi kita pinakawalan. Sabi ni Leona sa tonong pagbabanta. Hindi umatras si Lilibeth. You may go now. This is your last chance. Don't provoke me. Naging mabangis din ang magagandang mata ni Leona. Ang bangis sa kanila ay natakot kay Lilibeth. Paano nakakatakot ang gayong maamo? Huwag mo nang isipin na may gawin kay Marky. Mas mabuting tandaan mo ito. Babala ni Leona. He is my husband. Of course, I won't do anything to him. But you and Karen. I must kill the both of you. Tinitigan siya ni Lilibeth gamit ang kanyang parehong mabangis na tingin. Nagkibit balikat si Leona, bahala ka. Anyway, kapag nangyari ulit to, hindi na kita bibitawan. Anong gagawin mo? Papatayin mo ba ako? Walang takot na tanong ni Lilibeth. Hindi kita papatayin, ni hindi kita hahawakan. Dahil kung gagawin ko, magiging heartbroken si Marky. Umiling si Leona at sumagot. Sa totoo lang, hindi niya alam ang gagawin. Nang dumating siya ngayon, may balak siyang pumatay. Dahil iyon ang karaniwang pakikitungo niya sa mga taong lumikha ng gulo sa kanyang lugar. Gayunpaman, ang kanyang intensyon na pumatay ay nawala. Kung hinawakan niya si Lilibeth, kamumuhian kaya siya ni Mark. Ayaw Leona na mangyari ito. Nanlamig ang mga mata ni Lilibeth habang sinabing, I won't be grateful for that. I'll kill you. Maaari kang lumapit sa akin anumang oras, ngunit huwag mong lagyan ng daliri si Marky. Never.
Sabi ni Leona. Sa sandaling ito, nagising si Young Master Woods. Napatulala siyang tumingin kay Leona at nagulat siya, President Logan, bakit ka nandito? Birthday mo ngayon. Naisip ko na dapat akong lumapit at batiin ka. Happy birthday. Lumingon si Leona sa kanya at ngumiti. Flattered si Young Master Woods. Pinati lang ba siya ni Leona ng happy birthday? Excited siya at sinabi niya, salamat, President Logan. Gusto mo bang uminom? Hindi, mag-enjoy ka. Umiling si Leona at tinungo ang pinto. But then, she turned her head and asked Lilibeth, hindi ka ba sasama? Tahimik na lumabas si Lilibeth. Pumunta ka at samahan mo si Marky. Siya ay nagmamalasakit sa iyo. Sige na, sabi ni Leona sa kanya pagkalabas nila ng kwarto. Pagkatapos noon, pumunta si Lilibeth sa private room ni Mark. Naglakad si Leona papunta sa pinto. Nag-alinlangan siya saka nagpas siyang huwag na lang pumasok. This was a private space. What was the point of her being? Doon. Lumayo si Leona at nanlalabo ang maganda niyang mga mata. Naisip niya, maghahanda ako ng masasarap na pagkain para kay Marky ngayong gabi at hayaan silang magpahinga ng mabuti. Bukas, ihahatid ko si Marky sa labas. Teka lang, hayaan ko silang magkatuluyan. Mas mabuting manatili sa bahay at magpalamig. Naisip iyon ni Leona habang nakangiting naghihintay. Habang naghihintay si Mark sa private room, muli siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Prince. Tinabi sa kanya ni Prince ang kinaroroonan ng matanda na nanakit kay Leona noong huling pagkakataon. Galit na galit si Mark nang makita niya ito. Nanumpa si Mark na sisirain niya ang buong pamilya ng matanda. Puno ng puot ang kanyang mga mata nang tanungin niya ang tiyak na address. Kailangan niya itong gawin. Kailangang bayaran ng matanda ang pinsala ni Auntie Logan at ang kanyang dugo. Pansamantala, ngumisi ang prinsipe. Siya ay nasa isang marangyang silid at naisip na ang mga bagay ay nagiging kawili-wili. Hehe, umpisahan na natin. Tabik na akong mapanood mong patayin ang lolo ng asawa mo at ang buong pamilya nito. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Gusto ko sanang makitang patayin mo si Lilibeth pero sayang naman. Masyadong perpekto ang babaeng tulad ni Lilibeth. Ang figure at itsura niya. Swerte ka rin kay Leona. Dapat ba kitang batiin sa iyong swerte? Ang prinsipe ay may galit na galit sa kanyang mukha habang sinasabi niya sa kanyang sarili. Binuksan ni Lilibeth ang pinto at pumasok. Nakahinga si Mark nang makita siya at tumayo siya. Hobby, bulong ni Lilibeth. Niyakap siya ni Mark at sinabing, Honey, I have to attend to something tomorrow. May plano si Mark. Kinabukasan man o kinabukasan, kailangan niyang hulihin ang matanda at patayin. Ngunit tiyak na may magpoprotekta sa matanda. At saka, master ng martial arts ang matanda, kaya kailangang magplano ng mabuti si Mark. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kung hindi, kapag nadulas ang matanda, siguradong pagsisihan ito ni Mark. Hobby, anong gusto mong gawin? Tutulungan kita, nasasaktan si Lilibeth. Bagamat nanumpa siya sa harap ng kanyang lolo na papatayin si Mark, hindi siya nagtanim ng anumang puot kapag kasama niya si Mark. Gusto niyang yakapin siya ng ganoon palagi. Inosente si Mark. Si Karen ang pumatay sa kanyang ama. Gayunpaman, nag-alinlangan si Lilibeth. Kung alam ni Mark na pinatay niya si Karen, ano ang mangyayari? No, honey. Bumalik na tayo at magpahinga ng mabuti sa bahay ni Auntie Logan. Sabi ni Mark. Masasabi niyang pagod na si Lilibeth. Nag-alinlangan si Lilibeth. Paano kung malaman ng lolo niya? Gusto niyang tumanggi, ngunit dahil sa maamong mga mata ni Mark, hindi siya makatanggi. She then smiled. Okay, Hobby, I'll listen to you. Tinama ni Mark si Lilibeth. Nang makita ni Leona na mabilis silang umalis ay napangiti siya. Ayaw bang paghintayin siya ng tandang batang ito? Ang galing niya. Siyempre, walang sinabi si Leona. Initid niya sina Mark at Lilibeth pauwi at naghanda ng hapunan. Pagkatapos kumain ng lahat, bumalik sina Mark at Lilibeth sa kwarto. Gayunpaman, naglakad si Mark sa balkonahe at tinawag ang kanyang ina nang naliligo si Lilibeth. Napakalakas ng matandang iyon. Hindi siya kayang hawakan ni Mark mag-isa. Kailangan niya ang suporta ng kanyang ina. Mabuti na lang at sinagot ng kanyang ina ang tawag at gumaan ang pakiramdam niya.
Gayunpaman, kitang-kita niya sa boses nito na pagod na siya. Tanong Karen, Marky, anong problema? Mabilis na nagsalita si Mark. Nais niyang magpadala ang kanyang ina ng lakas tao. Siyempre, hindi niya pwedeng ipaalam kay Leona ang tungkol dito. Gusto niyang maghiganti para kay Leona. Well, nasa United States pa ako, pero sasabihin ko kay Bettina na pumunta siya mamayang gabi. Magdadala siya ng ilang tao at darating siya sa loob ng 3 oras. Ang kailangan mo lang gawin ay sunduin siya. Pero mag-ingat ka, ang taong iyon ay malakas pa rin. Siya nga pala, napaka-vigilant na tao. Paano mo nalaman ang kinaroroonan niya? Tinong nagsabi sa iyo tungkol dito? Naisip ni Karen na may kakaiba. Walang sariling network si Mark, kaya paano niya nahanap ang matanda? Siyempre, sinabi ni Mark sa kanya ang totoo. Tinabi niya kay Karen ang tungkol sa prinsipe. Kumunat ang noo ni Karen, Prince. Hindi niya narinig ang tungkol sa kanya, ngunit alam niya kung sino ito. Biglang naging masama ang tingin niya at nagbabala, Marky, stop contacting this person. You don't have the ability to deal with him. Nakabantay na si Mark, kaya pumayag agad siya. Pagkatapos ng lahat, ang prinsipe ay biglang lumitaw at nagbahagi ng napakaraming impormasyon nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Si Mark ay hindi tanga. Siyempre, alam niya na walang dumating na kasing laya sa mundong ito. Pagkatapos ibaba ang tawag, humirit si Karen, prinsipe. Kasama ang anak ko, hinding-hindi ka magiging prinsipe. Nakaramdam ng kagaanan si Mark dahil may mga dadalhin si Bettina sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, mapapatay niya ang matanda sa gabing iyon. Kabanata 305. Itinabi ni Mark ang kanyang mobile phone at umalis sa balkonahe para bumalik sa kanyang silid. Papatayin niya ang matanda mamaya. Ito ay lubhang mapanganib. Hindi niya maaaring ipaalam kay Lilibet ang tungkol dito. Masasabi ni Mark na pagod si Lilibet at kailangan niya ng magandang pahinga. Sa sandaling ito, lumabas si Lilibet sa banyo, suot ang kanyang pijama. Kahit may mga galos sa katawan, maganda pa rin siya. Naakit si Mark sa kanya. Lumapit si Mark sa kanya at sinabing, mahal, matulog ka muna. Umiling si Lilibet. Hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin. Puno ng pot ang puso niya, pero hindi niya kayang kamuhian ang lalaking ito sa harapan niya. Paglapit niya ay hinawakan niya si Mark sa kanyang mga braso. Hubby, pwede ka bang matulog sa akin? Hindi ako makakatulog nang hindi ka hawak. Ito ay totoo. Mula nang magbago si Lilibet, mag-isa na siyang natutulog. Nakaramdam siya ng insecure. Siya ay natutulog sa parehong silid ni Mark mula noong siya ay bata. Sanay na si Lilibet at nang biglang mawala si Mark ay nakaramdam siya ng pagkabalisa. Ito ay isang pakiramdam ng seguridad na siya ay ginagamit upang gustong pigilan ito ni Lilibet, ngunit wala itong silbi kahit anong pilit niya. Ngumiti si Mark at sinabing, hindi pa ako naliligo. Tinadya niyang matulog ng mag-isa si Lilibet. Paano niya sasabihin na may balak siyang lumabas mamaya para ipaghiganti si Leona? Kahit 1 buwan kang hindi maligo, gusto ko pa rin matulog sa mga bisig mo, okay? Sabi ni Lilibet at binigyan ng halik si Mark. Napangiti si Mark sa matatamis niyang salita. Naisip niyang mas mabuting hayaan na munang matulog si Lilibet. Kung hindi, paano siya aalis mamaya? Pero at the same time, nag-aalala siyang hayaan si Lilibet na matulog mag-isa. Inawakan siya ni Mark sa kanyang mga braso. Masyadong marami ang mga salitang gustong sabihin sa kanya ni Lilibet. Sa ngayon, nagtanong lang siya, hubby, anong klaseng tao ang nanay mo? Siya ay isang napakabuting tao, sagot ni Mark. Totoong napakabait ng kanyang ina. Kahit mayaman siya, mapagpakumbaba siya. Really, unconsciously naging mabangis ang mga mata ni Lilibet. Isang mabuting tao. Pero pinatay niya ang kanyang ama. May tanong si Mark na gustong itanong sa kanya. Nagpadala si Prince ng video at ilang larawan ni Lilibet kasama ang matanda. Kamag-anak ba siya ni Lilibet? Gustong malaman ni Mark. Pero nagdadalawang isip din siya. Paano kung aksidenteng napatay niya ang kamag-anak ni Lilibet? Honey, may iba ka pa bang kapamilya? Napatingin si Mark kay Lilibet na nasa braso niya at nagtanong. Natahimik si Lilibet ng ilang segundo at ang kanyang puso ay malungkot. Sabi niya, hubby, ikaw lang ang meron ako. Ang matanda ay kanyang lolo, ngunit si Lilibet ay pinahirapan niya ng matagal. Hindi niya alam kung paano haharapin ang ganoong tao.
Bigla siyang susulpot at iyon ang palaging nagdulot ng pagkabalisa niya. Wala siyang mainit na nararamdaman para sa kanya. Pero kamag-anak din siya. Marahil ang mga damdamin ay kailangang linangin. Higit pa rito, hindi maaaring ipaalam ni Lilibeth kay Mark ang tungkol dito. Nakahinga ng maluwag si Mark. Maaaring ang matanda ay isang taong kilala ni Lilibeth. Nabanggit din ni Prince na si Lilibeth ang nagbalak na kidnapin siya. Ngunit mukhang inosente si Lilibeth sa kanyang mga bisig. Paano ito naging posible? Hindi naniwala si Mark. Lalong lumakas ang pagnanais ni Mark na pumatay. Nais niyang hanapin ang matanda at patayin ito, pati na rin ang mga kapamilya nito. Naalala niya ang eksenang inutusan ng matanda si Leona na saksakin ang sarili. Talagang gustong patayin siya ni Mark noon pa man. Mahal, matulog ka ng maaga, malumanay na sabi ni Mark. Hobby. Nakahinga si Lilibeth nang humiga siya sa dibdib ni Mark. Gayunpaman, bigla niyang binuksan ang kanyang magagandang mata na may nakakaakit na tatak ng pagkamahiyain. Nahihiyang tanong niya, "Honey, gusto mo bang gawin ito?" Natigilan siya. Araw-araw niya itong iniisip. Gayunpaman, gusto niyang lumabas mamaya, kaya paano niya ito magagawa? Si Mark ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nahihirapang tumanggi, "Hindi, ayoko." Si Mark led, Hobby, you are so cute. I know you want it, my adorable husband. Ngumiti si Lilibeth at mukhang mas nahihiya pa, "Okay lang, Hobby. We have been together for so many years, and we slept together for almost 10 years. I haven't done my duty as a wife. Tonight, I will maging asawa mo." Na-touch si Mark. Oo, maraming taon na ang nakalipas. Pero hindi kasalanan ni Lilibeth. Sa mga nakalipas na taon, napagtanto ni Mark na oras na para gawin ito pagkatapos niyang matulog sa tabi nito ng napakatagal. Gayunpaman, sa oras na iyon, napansin ni Mark na nadismaya si Lilibeth sa kanya. Kung tutuusin, hindi pa niya ito nahawakan. Alam niya ang iniisip ni Lilibeth. "Honey, do you really?" tanong ni Mark. Pakiramdam niya ay nasa panaginip siya. "Yes, I do. But you have to forgive me. Marami akong pasa sa katawan at mukhang hindi maganda. Kaya, ngayong gabi, wala akong maipapakita sa iyo dahil ang pangit talaga. May mga sugat. Kahit saan at baka masira ang mood mo." Sabi ni Lilibeth na pulang-pula ang mukha. Naiintindihan ni Mark. Gusto ni Lilibeth na matulad ito sa huling 2 beses kung saan sila ni Melda. Gayunpaman, hindi maaaring hindi magustuhan ni Mark si Lilibeth. Siya ay may magandang figure at ang kanyang mga pinsala ay hindi makakaapekto sa anumang bagay. Naaawa lang siya kay Lilibeth na sobrang torture nitong nararamdaman. "No, I won't mind." Umiling si Mark na may sakit sa puso. "But I will. I want my adorable husband to see my best side. Pero pakiramdam ko ang pangit ko, so how can I show you anything?" Mahina ang boses ni Lilibeth, tanda ng kawalan ng tiwala. Naramdaman ni Mark na katulad niya si Lilibeth. Pareho nilang gustong ipakita sa isa't isa ang kanilang pinakamahusay na panig. "Hobby, konti lang experience ko. I'll just do some checking, I hope you don't mind." Lalong halata ang pamumula sa mukha ni Lilibeth. Tumanggaw si Mark at pumikit. Sa silid, nagpahinga si Leona sa kanyang kama. Inayos niya ang kisame gamit ang maganda niyang mga mata. Hindi siya makatulog at nagkakaroon siya ng insomnia. "Marky, anong ginagawa mo sa kwarto? Ano pang magagawa mo?" Siya ay nagtaka. Bagamat walang gumagalaw sa kanilang silid, narinig ni Leona ang lahat sa kanyang sensitibong pandinig. Paanong wala siyang narinig? Narinig na lang niya ang mahinang sigaw ni Mark. Masakit para sa kanya na marinig iyon. Medyo nakaramdam na naman ng sama ng loob si Leona. Nanatili siyang nakatitig sa kisame at hindi maipikit ang kanyang mga mata. She murmured to herself, "Marky, kung magkakaganito, may baby na ba agad?" Ipinikit ni Leona ang kanyang magagandang mata, sinabi sa sarili, "Dapat akong matulog." Normal lang sa mga mag-asawa na gawin ito. Sa huli, hindi pa rin makatulog si Leona. Bumangon siya sa kama, kinuha ang maskara ng pusa, at tiningnan ito. Napangiti siya. Naisip ni Mark na napakahusay ng kakayahan ni Lilibeth, katulad ng kay Melda. Inaasahan ni Mark ang paggaling ni Lilibeth para maging maayos silang mag-asawa.
Gayunpaman, nakaramdam ng labis na kaba si Mark. Natatakot siyang pagtawanan siya ni Lilibeth. Kung tutuusin, napakarami niyang karanasan noon kung saan nagtagal lamang siya ng ilang sandali. Sa kabutihang palad, ito ay normal sa oras na ito. Pero hindi alam ni Mark na dahil iyon sa kaba niya. Gaano siya ka-pressure. Tinadya niya ang pagsasanay at pag-iwas sa paghawak ng ibang babae. It was all for this moment, pero natatakot siya na madismaya si Lilibeth sa kanya. Gayunpaman, ibinaba ni Lilibeth ang kanyang labi at sinabing, "Hobby, ang cute mo." "Pagod na ako. Matutulog na tayo." Nagulat si Lilibeth. Kanina lang siya kinakabahan at nag-aalala na baka madismaya si Mark. Pero ngayon, parang may talent siya. Sa pag-iisip nito, nakaramdam siya ng hiya. Ito ang kanyang unang pagkakataon na 25 taong gulang. Buti na lang at nasiyahan si Mark. "Sige," sabi ni Mark. Gamaan ang pakiramdam niya at nakahinga ng maluwag. Pumunta si Lilibeth sa banyo at lumabas. Maya-maya, nakatulog si Lilibeth sa katawan ni Mark. Pagod na pagod siya. Siyempre, hindi dahil sa 3 minutong iyon, kundi dahil sa insomnia niya kamakailan. Hindi siya nakapagpahinga ng maayos. Si Mark ay nakatingin sa kanyang magandang asawa. Napakaswerte niya sa pagkakaroon ng ganoong asawa, at gayon din si Auntie Logan na napakabait at banayad sa kanya. Ilang sandali pa ay nakatulog na si Lilibeth. Ibinaba siya ni Mark, tinakpen siya ng kubrekama, at gumapang palabas. Pumunta siya sa hall at tumingin sa kwarto ni Leona. Madilim ang siwang sa ilalim ng pinto na nagpapahiwatig na tulog na si Leona. Nagpa siya si Mark na huwag ipaalam kay Leona ang tungkol dito. Ang kailangan lang niyang gawin ay lumabas at maghintay sa pagdating ni Bettina. Binuksan ni Mark ang pinto at lumabas. Si Leona na hindi pa natutulog ay nagmulat ng mata nang marinig ang ingay. Tumalon siya sa kama at binuksan ang pinto. Natahimik ang buong proseso. Nag-aalala siya na aalis ulit si Lilibeth at pagkatapos ay malulungkot si Mark. Gayunpaman, pagdating niya sa pinto at dumungaw sa salamin na bintana, nakita niyang si Mark iyon. Nagtataka si Leona na tumingin sa labas. Anong ginagawa ni Marky sa labas? Forget what they doing, keep on doing.